Sa isang panahong puno ng takot at karahasan, may isang grupong kinatatakutan at pinaniniwalaan, kilala sa pulang bandana at naniniwala na walang bala ang kayang tumapos sa kanila sa pagitan ng pananampalataya at karahasan. Dito isinilang ang grupong Tadtad. Taong 1972, sa lugar ng Inisiao, Misamis Oriental, lumitaw ang isang grupong kakaiba at kontrobersyal. Pinamumunuan ito ni Sagrado Sadi Jr. na mas kilala ng kanyang mga tagasunod bilang may alias na Papa Sagrado. Ang ilan umano sa kanyang tagasunod ay galing sa Romano Katoliko. Ayon sa ilang kwento, bago siya ipanganak, may pari umanong nagsabi na may tanda ng kabanalan ang sanggol. Ang pangalan niyang Sagrado ay nagmula sa ideyang misyon, pagsasama ng pananampalataya at paninindigang panlaban sa banta ng panahon. Mula sa maliit na grupo, nabuo ang samahang tinawag na Sagrado Corazon Senior na kalaunan ay binansagang Tadtad dahil ito sa kakaibang ritual ng pagtanggap ng bagong miyembro. Hahampasin ang braso ng bagong miyembro gamit ang matalim na kris o bolo ng sunod-sunod, minsan umabot ng 12. Kapag walang napuputol na laman o buto, itinuturing na siya ay karapat-dapat maging kasapi. Sinasabing dito nagmula ang bansag na Tadtad mula sa anyo at tunog ng paulit-ulit na paghampas. Bukod sa ritual, kinilala rin ang Tadtad sa kanilang paniniwala sa mga anting-anting at nagsusuot ng damit na may nakasulat na Latin, mga ritual na halos kahawig ng Kristyanismo. Mga gamit na pinaniniwala ang nagbibigay proteksyon na hindi tinatabla ng bala o kaya'y ng saksak. Kabilang dito ang pulang bandana, larawan ni Papa Sagrado, langis at isa sa pinakatanyag dito ay ang nikap o tuway-tuway sa Bisaya. Ito ay galing umano sa hayop gaya ng baka o kalabaw at sa ilang misteryosong kwento mula mismo sa tuhod ng tao. Nagbibigay umano ito ng panangga laban sa panganib. Sinasabi din ng ibang miyembro na nakaligtas daw sila sa gitna ng putukan ng walang tama, bagay na lalong nagpatibay sa paniniwala ng grupo. Ngunit sa likod ng kanilang reliyosong imahe, may isa pang muka ang Tadtad. Sa gitna ng dekada 70 at 90, lumakas ang presensya nila sa Mindanao. Sa paningin ng militar at ilang mamamayan, sila ay armadong grupong pumapanig sa pamahalaan laban sa mga NPA at ilang grupong Moro. Ginamit umano ang grupong ito ng pamahalaan para maging paramilitary groups at maging kaanib ng militar upang pigilan ang Moro insurgency. Unang nabuo ang paramilitary organization na BSDU o Barrio Self-Defense Unit na binuo ng mga sibilyang inarmasan para labanan ang umusbong na hukbalahap. Di nagtagal, ang BSDU ay ginawang CHDF o Civilian Home Defense Forces ng rehimeng Marcos na ang layunin ay pigilan ang revolusyonaryong Moro at ang NPA. Pagpasok ng rehimeng Aquino ay nabuwag ang CHDF at pinalitan ng CAFGU o Civilian Armed Forces Geographical Unit sa pamamagitan ng AFP Reservist Act upang labanan ang insurgency sa bahagi ng Mindanao. Dahil dito, nasubok ang kapangyarihang taglay ng anting-anting ng Tadtad, ngunit gumawa rin ng mga aksyon na lumabag sa batas at karapatang pantao. Ang nooy itinuturing na kakampi ng pamahalaan ay naging kalaban na rin ito dahil sa mga miyembro na nang-aabuso. 1994, lumipat ang ilang grupo nito sa Bukidnon dahil na rin sa lumalalang kinasasangkutang krimen at ito ay pinamumunuan ng kanilang leader na si Roberto Madrina Jr. Ito ay upang maiwasan ang pagkakasangkot sa pangalan ng Tadtad. Kaya naman nagbansag sila ng samahan at tinawag na Catholic God Spirit na tumatalima umano sa banal na kasulatan at mga sundalo ng Diyos. Ngunit may mga ulat na pati mga sibilyan ay inaabuso na rin ng grupong ito na nagdulot ng takot sa mga komunidad. Dahil sa mga krimeng kanilang kinasasangkutan,
ay dito na pumalag ang gobyerno. Agosto taong 2000 sa Barangay Kiminait, Pangantukan, Bukidnon. Isa sa pinakamadugong insidente. Sa operasyon ng militar kasama ang mga KAFGU, matapos ang maikling negosasyon, ito ay nauwi sa tensyon. Sumiklab ang putukan. Gumamit ng mabibigat na armas laban sa grupong tadtad na may mga dalang itaklang at paltik. At dala-dala ang paniniwalang hindi matatabla ng bala, nagmatigas ito. At dahil sa pangyayari, tinadtad ng bala ang lider na si Madrina at ang kasamahan. Sa loob ng ilang minutong pagratrat ng militar sa miyembro ng tadtad, tumambad ang 16 na miyembro nito kasama si Madrina at 3 miyembro ng sundalo at isang sibilyan. Pagkaraan ng insidenteng yon, lalong bumagsak ang reputasyon ng tadtad sa mata ng publiko. Mula sa pagiging faith-based group ay mas nakilala sila bilang kulto na may marahas na pamamaraan at paniniwalang naglalagay sa panganib ng buhay ng kanilang tagasunod. Ang kwento nila ay paalala na ang paniniwala kapag humalo sa sandata at ideolohiya ay maaring magbunga ng trahedya, hindi lang para sa mga kasapi kundi pati sa mga inosenteng nadadamay. Sa huli, ang tadtad ay nanatiling bahagi ng madidilim na kabanata sa kasaysayan ng Mindanao, isang grupong binalot ng misteryo ngunit tinatakan ng dugo ang kanilang pangalan. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya.